Iimbestigahan na ng DNR ang high-end residential project sa isang burol sa Cebu na isa sa mga sinisisi sa malawakang pagbaha roon. Mahigit 700 puno ang pinutol para sa proyekto na nakakuha ng tree cutting permit. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang The Rise at Monterasas, isang high-end residential project na sinimulan noong 2024 sa may barangay Guadalupe sa Cebu City. Kakaiba ang proyekto dahil nasa burol mismo ang development at ginawang Malabanawe rice terraces ang gilid nito para matayuan ng mga bahay. Sa Facebook page ng The Rise at Monterasas, pinakita na ang 3 ektaryang property na may mga luxury villas. Ngayon, isa ang Monterasas project sa sinisisi sa malalang pagbaha noong nakaraang linggo sa Cebu City. Ang baha noon muntikan nang umabot sa bubungan ng mga bahay. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataong nangyari ito sa kanilang lugar. Baka raw dahil pinutol ang mga puno at nawala ang forest cover kaya dire-diretso na ang tubig ulan pababa sa mga kabahayan. Kinatatakutan nila baka lumala pa ang problema kung hindi ito maagapan. Sa inyong gidudahan sa tugikan tutubigan, sir? Dito ginasbabaw gigikan ma'am, sa bukid ginagikan. Kana ilagingon nga Monterasas? Possible gid. Kay wa na may lain kay diri sa Guadalupe kay kana mong dalan da street kina igo gina sa moagid niya. Bumuo na ang Department of Environment and Natural Resources ng isang team para magsagawa ng masusing imbestigasyon ng proyekto. Kapag daw may nakitang paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate o iba pang regulasyon, hindi mag-aatubili ang DENR na magpataw ng mga parusa gaya ng suspension, penalties at iba pa. Sinabi rin ng DENR na kahit may tree cutting permit ang developer, malaki daw ang nabawas sa mga puno sa lugar sa loob ng 3 taon. Sa Centro Cebu City kasi meron tayong ginawa na tree inventory last in the year 2022. It recorded 745 trees. Ngayon, it appears na 11 na lang na mga kahoy. Meron talagang tree cutting permit yung proponent. Sinimula na rin ng Cebu City LGU ang investigasyon sa proyekto dahil sa mga reklamong dulot ng baha. Kung ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kaayuhan sa syudad o sa mga tao nga naa sa ubos, then we will let them do that. Hinihingan pa namin ng pahayag ang developer. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng Monterasas de Cebu pero ayon sa gwardiya doon, walang pwedeng humarap sa team. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.